that captures the pollutant in the collection area for further processing or disposal. Paborya lang kami to sir kung na logistics sir kayo pakita yung mga training. Baka pa daw may tali na. Okay, ladies and gentlemen, ang nakikita nyo ngayon, you're witnessing ang paggamit ng rubber boat. Rubber boat has two uses. Number one, ang uses niya ginagamit natin for deployment ng anchor para mag-settle, nag-stable yung ating spill boom. Pangalawa, ang paggamit ng rubber boat is to assist the spill boom sa pag-contain ng oil, gagamitin na panghila at pag-arrange ng maayos kung sakaling magasgas or magkakaroon ng kulubot.
So kung napapansin niyo sa dulo, yung illustration na pinakita namin sa inyo ngayon, may lumalabas na popcorn sa kabila. Although we have containment recovery, itong illustration to show you, hindi siya 100% nako-contain. There's always a limitation sa paggamit ng equipment. On this side, kung papansinin niyo, dahil shoreline boom siya, mababa ang kanyang skirt. Kung sakali mang tumaas yung current, ang ending po niyan is may chances po magkakaroon tayo ng papalabas po siya. Ang tawag po dyan is entrainment failure. Ibig sabihin, during pag-contain mo, kung mabilis malakas yung current na yan, may chances yung oil under sa kanyang skirt, lalabas yung langis. So imagine, kung ikaw yung nag-deploy ng spill boom ninyo during bagyo o malakas yung current, ang chances po nun, useless po ang ating deployment. That's why part ng ating training yesterday, pinakita yung mga response strategies and some failures. Hindi ibig sabihin may equipment tayo, 100% natin mako-contain. And all equipment ay may limitation. Remember, ang skimmer din po natin ay nagbe-base lang po kung mayroong maraming langis. Kung hindi po siya natutok sa langis, ibig sabihin po ang kanyang efficiency is mababa.